to age you stay, constant you remain. Every mystery, the questions I've carried are safe within your will. So I trust you even still. I believe you are who you say you are. You do what you say you'll do. You come through. You are always able. I believe you've already made a way. So I'm running through parted ways straight to you. You are always faithful. Jesus, you're for me, holding me steady. Every word you speak is a promise that you keep. This firm foundation cannot be shaken. Oh, my God, you never fail. Never was, you never will. I believe you are who you say you are. You do what you say you'll do. You'll come through. You are always able. I believe, yes. So I'm running straight to you. You are always faithful. I believe, yes. In the mighty name of Jesus. That on that cross your blood was spilled, and by your stripes I have been healed, and every promise you fulfilled. I believe that you rose again in victory, and that same power lives in me. Yes, I believe, oh, that the gates of hell will not prevail. Your church is still alive and well. This gospel truth I live to tell. I believe, yes, that one day soon you'll split the sky. You're coming for a spotless bride. Until my flame has been laid high. I believe you are. You do what you say. You'll come through. You are always able. I believe you've already done it. So I'm running straight to you. You are always faithful. I believe in the gospel of Jesus Christ. Yes. And on that day I've run my race, I'll finally see you face to face, and nothing then will separate. I believe I'll join with every tribe and tongue, and by
Good morning po. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Belle na nabigyan po ng napakalaking pribilehiyo na makapag-share po ng salita ng Panginoon sa araw na ito. Tayo na pong manalangin. Panginoon namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat, Panginoon, sa panibagong araw, buhay, pag-asa at pagkakataon, Panginoon, na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin. Salamat po, Ama, sa pribilehiyo po at pagkakataon muli na kami ay makapakinig ng inyong pong mga salita at mensahe sa araw na ito. Ama, humihingi po kami sa inyo ng bukas na isip at puso, pangunawa, Panginoon, sa mensahe mo sa amin sa araw na ito. Nawa, Panginoon, pagpalain niyo po ang bawat makakapakinig, Panginoon, ng inyong pong salita sa araw na ito. Maraming salamat po, Ama. Nawa, Panginoon, sa buong araw na ito ay ikaw lamang po ang mapaluguran namin sa lahat po ng aming gagawin o iisipin. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Yan. So, tayo po ay nasa aklat pa rin ng Genesis, Kabanata 39. So, share ko po sa inyo ang buod po ng chapter na ito na pinamagatang si Jose at ang asawa ni Potiphar. So, pinagbili po si Jose ng mga mangalakal sa isang opisyal sa Ehipto na may mataas na ranggo na nagngangalang Potiphar at naging isang mayordomo sa tahanan nito. Sa Genesis 39 po, mababasa natin kung paano ginalingan ni Jose ang pagtupad sa kanyang mga tungkulin at naging isa sa mga pinagkakatiwalaang alipin ni Potiphar at pinamahala nito si Jose sa kanyang buong sambahayan. Nakikita po dito ni Potiphar na kahit anong gawin ni Jose, pinagpapala iyon ng Diyos. Ang problema, sinubukan ng asawa ni Potiphar na tuksuhin si Jose. Patuloy na tumanggi si Jose sa panunukso ng babae at nagpakita ng paggalang at katapatan sa kanyang Panginoon na nagtiwala sa kanya ng labis at sinabi niya sa babae, "Ipinamahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito, maliban sa inyo na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyang kalaking kataksilan at pagkakasala sa Diyos." Sa Genesis 39 verse 9. So, isang araw, sinunggaban si Jose ng asawa ni Potiphar. Ngunit, nagpumiglas si Jose. Naiwan sa kamay ng babae ang kanyang balabal. So, sa galit, inakusahan nito si Jose ng tangkang panggagahasa at ipinabalanggo si Jose ni Potiphar. Sa Genesis 39 verse 7 to 20. So sa kulungan, muling pinagpalad ng Diyos si Jose. Hindi siya pinabayaan ng Diyos at naging tagapamahala pa siya sa bilangguan. So pansinin po natin ang mga verses na ito. Genesis 39 verse 2. The Lord was with Joseph so that he prospered and he lived in the house of his Egyptian master. So Genesis 39 verse 3, when his master saw that the Lord was with him, and that the Lord gave him success in everything he did. Genesis 39 verse 21, the Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of his prison warden. Genesis 39:23, the warden paid no attention to anything under Joseph's care because the Lord was with Joseph and gave him success in whatever he did. Kung atin po mapapansin, yung phrase po na the Lord was with Joseph ay inulit po 4 times sa chapter na ito. So, Jesus is with us too. So, pwede po rin natin itong i-personalize like, the Lord was with Belle, the Lord was with me. Yan. So, kung tayo po ay nasa Panginoon, tiyak ang pagsama niya sa atin.
His people are His people. Kung mapapansin din po natin, kahit 4 na beses sinabi sa chapter na ito na the Lord is with him, hindi pa rin naging ligtas si Joseph sa mga trial. Yes, God was blessing his life, but He didn't exempt him from trials. So, binalak siyang patayin, pinagbenta siya ng kanyang mga kapatid, nilalapitan siya ng tukso, inakusahan at nakulong siya sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Pero sa lahat ng mga yan, siya ay naging tapat. Kahit sa kabila ng mga pagsubok at tukso sa buhay, siya ay nanatiling tapat. Sa kabanatang ito, ibinakita ang pagiging tamim ni Joseph. So, ang salita pong tamim, sa pong Hebrew word, na ang ibig sabihin po ay ganap o tapat at nagpapahiwatig ng pagiging buo, walang dungis at walang bahid ng kasamaan. So, eto po si Joseph. Naging tamim si Joseph sa kanyang pananampalataya at paglilingkod sa Diyos, na nagpapakita ng kanyang matapat na pagkakataon sa kabila ng mga hamon na kanyang kinakaharap sa Egypt. So, ganun pa rin po tayo tinatawag ng Panginoon. Kung ano po yung way niya para masubok ang pananampalataya ni Joseph, ganun pa rin po ang pamamaraan niya para masubok tayo, yung atin pong pananampalataya. Sa mga susunod na chapter po, makikita natin kung ano po ang naghihintay na napakalaki at napakagandang plano ng Panginoon para kay Joseph. Pero bago po yun, hinayaan po muna ng Panginoon na mag-suffer si Joseph para ihanda si Joseph sa napakalaking plano sa kanya. So lahat po ng suffering ni Joseph ay naging paraan po ng Panginoon para ihanda siya. So marami pong pwedeng ituro sa atin ang sufferings. To mold us to be a leader for Him, to bless others to benefit His kingdom, to strengthen our faith, to protect us from temptation, to keep us pure from sin, and to give hope. So mga kapatid, today is the day to be faithful. We will all find that which was true to Joseph will become true in our lives. So the Lord was with Joseph, He will be with us too. Psalm 23 verse 4, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me. Your rod and your staff, they comfort me. So let's serve Him faithfully with all our heart, mga kapatid. So kanino po ba tayo dapat magtiwala? Kanino po ba natin kailangan ipagkatiwala ang lahat? So let's fix our eyes on God and choose to rely on Him. So imagine the peace we could enjoy if we left everything in God's care. Dahil mahal ni Jose ang Panginoon, dahil sinusunod niya ang kalooban ng Panginoon, siya'y naging tamim. Kung kaya't naging gano'n na lamang po ang pagkilos na ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Romans 8 verse 28, and we know that all things work together for good for those who love God, to those who are called according to His purpose. Tayo na pong manalangin. Ama naming Diyos, ako po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa araw na ito, sa mensahe po at salita mo na amin pong napag-aralan sa araw na ito. Salamat po, Panginoon, sa chapter na ito na na-remind kami na you are with us, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lagi niyong pagpagsama sa amin sa anuman pong sitwasyon ng aming buhay, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas lalo pa po kaming magtiwala sa inyo, Panginoon, na mas patatagin niyo kami, Panginoon, mas palakisin niyo po kami, Panginoon. Gawin niyo po kaming tamim, Panginoon, na kagaya po ni Joseph. Ma-remind po kami palagi, Panginoon, na sa hirap man o anuman ang sitwasyon namin sa buhay, manatili kami nagmamahal sa inyo, Panginoon, manatili kami naglilingkod sa inyo, Panginoon. At
Patuloy, Panginoon, na magtiwala, Panginoon, at iput lang po namin lahat ng tiwala namin sa inyo, Panginoon. Lahat po na aming alalahanin sa buhay. Maraming salamat po, Ama. Nawa po pagpalain niyo po ang mga nakapakinig po, Panginoon, sa araw na ito, maging ang makakapakinig pa lamang po. Maraming pong salamat, Ama. At nawa, Panginoon, ikaw lamang po ang mag-glorify namin sa buong araw na ito. At humihingi po kami ng pag-iingat at paggabay, Panginoon, sa lahat po ng aming gagawin. Maraming salamat po, Ama. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Praise and glory, honor and strength unto our God, matchless, endless, love unrestrained. This is our God, every time.